Sige po. Pasok po kayo. Magandang hapon, Master. Magandang hapon. Karating din kami. Dito kayo, ma'am. Ano nangyari sa akin? Ba't mabagal kayo? Ano yan? May history akong cancer. Cervical cancer. Cervical cancer is a neck. Hindi, dito. Ah, yung cervical o Oo, cervix. cervix. Oo, kala ko kasi ang cervical cervical yung gasto oo, eh. ito. Sorry, okay. Ngayon, bili na sa akin ng doktor, huwag akong buhat na mabigat. Nataon na, nakabalik nga ako ng Japan noon. Pandemic noon eh. Nakalimutan. Kala ko, kaya ko nang buhatin yung mga, yung mga damit pang winter. Yung mga padyang, Oo, medyo makakapal. Makapal, pero bulky lang siya. Hindi naman siya ganun kabigat. Eh kung dalawa, kung marami naman, di. Oo, isang ganoon. Kala ko, kaya ko na. Pagbuhat mo ganoon, tumunog. Tumunog, kaliwa. Cervical positive talaga cancer? Cervix cancer? Cervix, oo. Okay. Atin nga po yung ano nyo. Alin? Tignan ko po yung files nyo kasi saan banda ron? Sa gitna? Hindi. Sa bandang puwetan? Yung cervix kasi ng babae, Sa gitna. sa gitnaan yun eh. Oo. Tignan Ang nyo. ito, iba itong dala ko. Ang dala ko itong pina-extray ko na dito. Meron akong dala mga CD-ROM. Wala nagbabasa dito ng mga doktor ng CD-ROM. Tataka ako. Ito yan sa tuhod yan. Kasi nga, nadulas din ako eh. After a year, ng 1 year, nadulas naman ako. Nagtataka ako, ang findings nila dito is L5, S1. Samantala yung findings sa akin sa abroad is L1, 2, 3, 4. Ma'am, alam nyo kasi, nagbago yung di ba sabi nyo hindi na nga sumakit, sabi ng doktor, huwag ka muna magbuhat. Ngayon nagbuhat ka. Oo. Maaari yung L5 ang na-damage kasi... Hindi, wala pa akong sa buto nun. Kung baga, yung tumunog na yon, hindi ako makapagbuhat kasi nga, nakuha ko sa exercise, yung niyayapos ko yung tuhod ko, tapos nagpapagiling-giling akong ganyan. Ni-stretch ko siya. Nawala. Ang hindi ko lang magawa, yung umupo ng matagal. Ngayon kasi ito, based dito sa based sa files nyo rito, hindi na siya pwedeng galawin mo. Wala na yung femur head. Pag ginalaw ko to, ito yung talagang pinaka yung dito sa sa balakang, pwede. Pero dito, mababangal to. Yung kaliwa. Yung kaliwa. Ito, right. Oo. Ngayon, ito yung pinakamalupit na kaso. Ma'am, ito, yung acetibular nyo, sira na lahat. Ayan, wala na, kinain na yung Tingnan mo yun dito. Walang ka-damage. Bilog na bilog yung head femur. Ayan, pakat na. Sira na po yung nyo. Puro to eh. Ginagawa rito, transplant. Sabi nga sa akin ng ortho, Total hip replacement daw. arthroplasty ang tawag. Ito ma'am, wala akong maari yung balakang yung papagaang ko. Pero in a few days, pag nagpipilit kayo maglakad, kasi gumaganon-ganon yan, ngayon na-diagnose kayo ng L5S1. Dito yun. Sira na siya. L5 tapos S1. Andyan yung papel. Opo. Pero sa Japan, ang detect sa akin, nung madulas naman ako sa snow, nakapaglakad pa ako ng 1 year noon eh. Tapos nung after a year nung paglagotok, nadulas naman ako sa snow. Doon na nakita yung L1, L2, L3, L4. Ito ma'am, para sa akin ang take ko rito. Pagka ginalaw ko yung balakang nyo, okay sa ngayon paglabas nyo rito. Pero yung dito, yun ang magkikreate. Bibengkong-bengkong kayo. Kasi maliit na yung isang paa nyo. Oo, may sino nga. Alam nyo kung bakit? Yung height dito, malalaman mo naman. Kahit hindi ako orthodoctor, mabilis kong malaman eh. Makikita mo naman kasi kinain na yung umangat na siya. Ngayon tong kaliwa nyo, uurong yan kasi dapat yan, makikita mo pa yung yung parang guhit ng bilog. Oo. Yung lining ng bilog. Yan yung tinatawag na femur head. Tingnan mo kung ano yung tsura ng femur head mo sa kabila. Ngayon, pag hinatak ko to, di ba baba, gaganda pa karamdam nyo. Pero pag itinayo nyo ulit, lulusot, magkakasugat ngayon ulit. Magkakaroon ng, baka magka-bleeding yung nyo. Ang tawag kasi dyan, acetibular. Acetibulum, acetibular ang tawag dyan. Ayan
acetibular root, articular cartilage, acetibular labrum, yan, puro. Tapos, yan yung part na yan, ito, warat na to, itong acetibular root nyo. Warat na yan. Tapos, syempre, may mga ligaments yan dito sa bandang singit. Kaya naman natin to, magdudugo yan, mami. Dito, ayusin ko to rito, pero hindi na talaga rin may pangako kasi maliit yung isang paa nyo. Oo, ito. Ganun-ganun kayo. Kaya wala rin ano. natungkod na nga ako. Opo, kumbaga, puminhawa man kayo, sa mga susunod na araw, Magtutungkod pa rin ako. kumbaga, babalik ulit yung ano, mami. Kailangan nito, nakaano na kayo, kahit pa paano. I-reserve nyo na rin tayo nyo habang hindi kayo nasasaktan. Para sa akin ha, para mas, siyempre, mas maganda yung walang masakit eh. I-reserve nyo lang yung pagtayo nyo, kung pupunta kayo ng banyo, lilipat ng kama, uupo sa sopa. Pero yung pangkaraniwan ginagawa namin, nakapaglakad kami, punta, labas, pamimili. Sa tingin ko, para hindi na kayo maging worse, mananatili kayo nakaano muna, wheelchair. Mas maganda. Para, Hindi, mas hirap nga ako pag nakaupo eh. Pag nakatagal akong maupo, hirap akong tumayo. hindi, ang gagawin nyo, di ba, nakaupo kayo, pag tatayo kayo, Eh, may gaganunan kayo. pagka tumayo naman akong ganyan, pahinga ko lang ng ilang segundo, na ilalakad ko na siya. Eh nga po eh, yun nga yung sinasabi ko, aayusin ko, Oh. good. Pero pag lumakad kayo ulit, sira ano man. Gusto nyo subukan? Ngayon, nasasaktan ba kayo sa pakiramdam nyo? Wala. Wala. Huwag natin pakialaman. Mami, hindi kaya nga nasabi ko sa inyo, magbi-bleed lang to. Opo, magbi-bleed lang to. Dito naman, kung wala kayo nararamdaman masakit ngayon dito, talagang yayakapin nyo talaga kung anong meron kayo ngayon. Magpapasalamat na lang tayo na wala sa ating masakit. Kasi ito, wala oh, kitang-kita nyo naman. Pero nga na cellphone, Roy. Hindi para pwedeng basahin. Kasi sabi ko, kahit puro Replacement kasi to, mami. Kaso umiidad na kayo, hindi kayo po pwedeng mag-ano. Baka magkayo sa ano eh. Yan din po yan, sa cervix. Ayan, kita mo yung mga ganyan nyo. Cancer patient si mami, na-diagnose ng cancer. 5 Kaya nga, 5 years ago. hindi, once na may mag-react na ano dyan, na mga nerves, dire-diretso na yun, mami. Kaya nga sabi ko sa inyo, mapalad na kayo, na hindi kayo nakakaramdam ng pain. Hayaan nyo lang muna. Hanggat nakakatayo kayo, nakakalakad kayo. Pero para sa akin kasi, mas safe kayo na naka-wheelchair, i-serve nyo lang yung pagtayo nyo, X-ray o pelvis. Yan, makikita mo yung lining nung ano, ayan o, yung B na yan. Tignan mo yun sa'yo kung meron, sira-sira na rin. Kaya nga pag tinabig ko ito, mami, masasaktan ko lang kayo. Magiging grabe pa kayo. Magpasalamat na tayo at merong nakakaintindi na hindi basta-basta hilot-hilot. Tapos mas magpasalamat kayo na hindi kayo nasasaktan ngayon sa panahon ngayon. Nakakaupo kayo, nakakatayo. Mabagal man ang lakad nyo, yakapin nyo muna pansamantala. Kasi pagka yan pinakailaman ng hindi nakakaintindi, baka paglabas nyo rito, bakit may sumakit dito ko? Bakit sumakit yung kabila ko? Ala, ngayon mag-worry kayo. Pag nag-worry kayo, papasok sa isip nyo yung, oo nga pala, may ano ako. Mas may stress kasi kayo pag may nararamdaman kayo masakit eh. Hindi ko na yan pakikialaman, mami, kasi hindi na, kumbaga, wala namang masakit. Yakapin yung kung anong meron kayo ngayon. Ang mahal na walang masakit. Sa tuhod ko, okay lang din ba? Nakukompensate lang. Dito. Oo, kasi mami, yung lakad mo, bunga ng maliit yung ano mo, pinipilit mong idiin. Kasi hinahabol niya eh. Ano, sinasanay ko sa Oo. tubiin. Oo, yun nga sa pagdiin, hinahabol niya. Ngayon, siyempre, pero pag napahinga naman yan, okay naman yan eh. Wala ang masakit. Kaya masasakit lang siya pag napagod. Ganun lang, mami. Ako kasi hindi ako maniningil sa inyo ng ano, ng alam kong masasalba. Kumbaga mamamali ko pa yung pagkakataong nasa tama naman. Kailangan ko talaga ma-assess kayo na maayos. Hindi tayo basta-basta nag-a-adjust. Okay? Mami, I'm sorry and thank you for visiting me. Visiting us. Palakas kayo palagi. Eh, okay naman. Healthy pa naman kayo eh. Stay healthy and beautiful. Oo. Okay? Wala naman kayong babayaran sa akin. Kailangan lang. Yeah. Kung ano yung walang masakit.
Okay, mami? Gets? Oo.